Yo, what's up mga peace? Kamusta kayong lahat dyan? Welcome again sa ating YouTube channel. Ito na. Papakita ko sa inyo yung ating pattern regarding sa 3D. So, makikita natin dito. Lahat pula. XRP, Bitcoin, yung total market capital, Ethereum, XRP, KAI, BNB, ADA, etc. etc. Reason why, bagsak ang total market cap at bagsak si Bitcoin. So, check natin yung Bitcoin as of this moment. So, ito pa rin yung ginawa nating trend line sa dati nating video. Check nyo na lang dyan sa ano natin. So, ito yung strategy kung kailan tayo bibili at kailan tayo magbibenta. Ito muna tayo sa ating ano nito? Price action. Kung makikita natin dun sa price action natin, nasa 4-hour chart tayo. Punta tayo sa 1-week chart. Yan pa rin to. Dito nagmabago. Hindi pa rin tayo nagmabago. Pati dun sa RSI natin at Touch RSI. Check muna natin tong price action. Kung makikita natin sa price action, makikita natin dito sa price action, ang next na magiging candlestick niya for 1 week is on August 12. Monday yon. So, nasa baba siya nung trend line natin at yung support niya ang nagbigay sa kanya ng chance to up. Makikita natin yung candlestick niya. Napakahaba nung week. As maliit yung ano. Hindi pa to nagko-close. Mas maganda kung mag-close to above dito sa ating trend line na orange. Yan natin. Pag nasa baba, ibig sabihin, yun yung ano niya, peak niya ng mababang presyo. Nasa baba pa rin. Sinuportahan siya sa 55K. At yung week niya, wala pa rin siya dun sa taas. Apparently, para umakyat siya ay dapat makahit siya ng 65. 1 week chart. Ngayon, tignan natin dito sa ating RSI. Ayan yung RSI niya. Yan pa rin yung ginawa natin for the last week na trending sa bull at trend line din para sa bear. So kung makikita niyo dito, 'di ba? Nasa baba na siya nung resistance niya, ay ng support niya na 60. At almost like touch siya doon sa support niya na 44.84. Pero nasa taas pa rin yung yellow, nasa baba yellow line, nasa baba rin yung violet na line, which means downtrend. Posible tayo mag-downtrend. At ang strategy dito sa chart na to, once na mag-touch siya dun sa orange for trend line na bear, dun tayo dapat bibili. So, hindi pa siya, kailangan natin mag-antay. Hindi pa niya natatouch yung yellow na nasa 30 something. So, dapat mag-antay tayo. Dahil pinapakita rin naman ni Touch RSI na yung momentum natin is nag-switch na naman from blue to orange, which kapag nasa taas yung orange, pababa yung momentum. Pag nasa taas naman yung blue, pataas yung momentum. So, nakita natin dito nag-cross from blue, orange, blue nasa taas, orange na sa baba. Nag-cross. Kaya, yung trend niya is
or yung momentum niya is pababa pa. Doon sa ating candlestick, may possibility ito na bumaba kung hindi niya masusustain yung RSI natin mga pisan. Kaya kailangan si RSI hindi siya mag-cross siya pala. Kasi downtrend yung RSI niya, kailangan mag-cross yung blue and violet to switch para dun sa momentum. Para sa momentum natin kay touch RSI. Pero kung makikita natin, palitan natin sa kanyang 4-hour chart, upside pataas nga, pero yung natin is umakyat siya ng 60.16, which is yung support, yung resistance niya. Kailangan mas umakyat pa siya doon. Para to sa 4-hour. 4-hour chart lang. Every candlestick counts 4 hour. 4 hour. Pag na-touch niya na siguro, hindi para siguro, pag na-touch niya, yung 80, downtrend uli yun mga pinsan. Again, dun sa ating trend line sa RSI, kailangan ma-reach niya yung etong above 85 to sell. Ito naman sa to buy, kung gusto natin bumili, below 35 sa kanyang 4-hour chart kapisan. Kaya huwag magmadali dahil may possibility pa rin yan. Ito mo, tignan mo tong yung touch RSA niya, pababa yung momentum. Kaya antay-antay lang talaga mga pisan. Maraming salamat sa inyong panonood at see you mga pisa mga susunod natin. Bye-bye. Update ko kayo. Peace!